Kailangan mahaba yung pasensya natin kapag nag-aalaga tayo ng may sakit dahil tayo lang ang magiging kamay at paan nila pati isip nila. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Time check nga pala, 11:35 na ng gabi. Patulog pa nga lang ako pero tinawag ako ni mama dahil nga nadudumi daw siya. Siyempre, agad-agad ko naman siyang dinala sa CR. Tuwing dudumi nga siya, doon ko nga siya sa CR dinadala at dito naman sa wheelchair niya, dito na lang siya umiihi. Kaya naman nung puno na nga yung diaper niya ay inalis ko na nga habang binalikan ko na nga si mama doon sa CR. Tapos bandang alas 4 ay ginising ako ni mama. Marami nga daw masakit sa katawan niya. Ito nga sa likod, sa braso, sa batok. Tinitignan ko nga dyan yung oras kasi nga gawa ng kagigising ko lang din. Halos medyo wala pa akong tulog. Pagkatapos ko nga siya lagyan ng ointment sa katawan ay bumalik na nga ako sa higaan para nga pumwesto na ulit dahil medyo masakit na rin yung bato ko, inaantok na din. So ayan, buntong hininga lang ng konti tapos pahinga na ulit. Tapos tuwing alas 6 nga ako ginigising ni mama at pagising ko nga nung binuksan ko tong pintuan, lumabas nga yung tita ko na may psychological disorder. Bali dito ko nga siya nakita sa may upuan tapos inabutan ko siya ng biskwit para nga bumalik na doon sa may kwarto niya. Akala ko naman kasi ay natanggal niya yung mismong tali pero hindi pala. Bali doon pala siya dumaan sa bintana kaya naman itong tali ay nakasara pa rin. Kaya nga dyan sinesermonan ko siya. Sabi ko nga sa kanya bakit ba niya kasi kailangan pang lumabas pa? Dati kasi nakarating na siya ng San Rafael, Bulacan tapos Norsagaray base sa kwento ni mama. Bata pa lang kasi ako nagkaganyan na siya. Grade 1 pa lang ako noon pagkakatanda ko. Tapos ayun nga, naalala ko kasi baka mamaya lumabas siya ng gate tapos hindi ko na naman mahanap kung saan pumunta. Kaya nga sabi ko sa kanya bahala siya dyan, doon siya dumaan sa bintana. Medyo nagigilty nga ako sa part na yan kaya lang wala talaga akong ulirat pa niyan ng mga panahon na yan dahil nga sobrang aga pa. Nakapasok na din naman siya nung time na yun at nabuksan niya rin naman yung tali. Tapos bandang tanghali ay binisita nga kami ng mga sangguniang kabataan ng Barangay Bambang. Maraming salamat nga po pala sa inyo, SK Joven, SK Julius, SK Joshua, SK Marlon at SK Kent. Maraming salamat dahil binisita niyo yung pamilya ko at nabigyan niyo kami ng konting tulong. Actually malaking tulong, lalo na sa kagaya ko na hindi nga ako makapagtrabaho dahil inaalagaan at binabantayan ko sila. Sa mga kapitbahay din namin na nagbibigay sa amin ng pagkain, nagpapautang, maraming salamat talaga. Kung minsan nga ay hindi ko na alam yung gagawin pero mabuti na lang at nandyan si Lord dahil tinutulungan niya pa rin kami. O paano? Hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Maraming salamat po ulit sa inyo.